Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapuso natin sa kwentuhan. Muli, ako po si Elsa at maligayang pagbabalik sa ating tahanan, ang tinig ng pag-ibig. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa isang taong tinuring mong pamilya. Paano kung ang mismong kamay na inakala mong sasalo sa'yo ang siya palang magtutulak sa'yo sa pinakamadilim na bangin ng iyong buhay? Lumayas ka dito. Wala kang karapatan sa pamamahay na to. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Isabel. Biglang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ang boses. Pamilyar na pamilyar. Ngunit ang laman ng sinasabi nito ay isang matalim na punyal na direktang tumusok sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa malamig na marmol na sahig. Doon, nakatayo sa paanan ng engrandeng hagdanan, ay si Clara, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kumare, ang ninang ng kanyang kaisa-isang anak. Nakapamewang ito, ang mga matay nag-aapoy sa isang galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Clara, ano? Sa tabi ni Clara ay nakatayo si Marco, ang kanyang asawa. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ngunit hindi ito nakatingin sa kanya. Ang mga mata ni Marco ay nakatutok sa isang mamahaling plorera sa gilid. Tila ba yun ang pinakainteresanteng bagay sa buong mundo? Ang pamumutla nito at ang mahigpit na pagkuyom ng mga kamao ang tanging nagpapakita ng tensyon sa kanyang katawan. Marco, anong, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Isabel. Ang boses ay nanginginig. Bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Hindi pa rin tumitingin si Marco. Isabel, I'm sorry, patawarin mo ako. Basag ang boses nito. Sorry? Para saan? Halos pabulong na tanong ni Isabel. Hindi ko maintindihan. Wala ka nang dapat intindihin. Si Clara ang sumagot. Humakbang ito papalapit. Ang kailangan mo lang gawin ay kunin ang mga gamit mo at umalis now na. Oh. Namilog ang mga mata ni Isabel. Ito ay isang masamang panaginip, isang bangungot. Marco, please, kausapin mo ako. Tingnan mo ako. Sa wakas lumingon si Marco. Ngunit ang mga matang sumalubong kay Isabel ay hindi ang mga matang puno ng pagmamahal na kanyang nakasanayan. Ito ay mga matang malamig, mailap, at puno ng pagsuko. May mga bagay na kailangan kong gawin, Isabel, sabi nito. Umiiwas ulit ng tingin. Para sa pamilya, may utang na loob akong kailangang bayaran. Utang na loob? Pag-ulit ni Isabel, lalong naguluhan. Kanino? At anong kinalaman ko dito? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Muling sabat ni Clara. Isang nangiting mapang-asar ang sumilay sa kanyang mga labi. At wag mo nang guluhin pa si Marco. Ako na ang bahala sa kanya at kay Leo. Ang pagkakabanggit sa pangalan ng kanyang anak ang gumising kay Isabel mula sa pagkatulala. Si Leo, ang kanyang 5 taong gulang na anak. Nasaan si Leo? Tanong niya. Isang bagong klase ng takot ang gumapang sa kanyang sistema. Nasaan ang anak ko? Natutulog na siya. Malamig na sagot ni Clara. At mas mabuti nang hindi ka na niya makita pa, para hindi na siya maguluhan. Hindi! Sigaw ni Isabel. Sinubukang lumapit kay Marco, ngunit humarang si Clara. Wala kang karapatang ilayo sa akin ang anak ko. Marco, ano bang nangyayari? 2 gwardiya mula sa labas ang pumasok sa loob ng mansyon. Nag-aalangan ang mga ito, ngunit isang tango mula kay Marco ang nag-utos sa kanila na kumilos. Hinawakan nila ang magkabilang braso ni Isabel. Bitawan niyo ako. Ano ba? Nagpupumigla si Isabel. Marco, parang awa mo na. Huwag mong gawin to sa akin. Sa atin. Ngunit si Marco ay parang isang estatwang bato.
Hinablot ni Clara ang handbag ni Isabel mula sa kanyang balikat. Binuksan ito at itinapon ang laman sa sahig. Isang suklay, kolorete, wallet, mga resibo. Tanging ang cellphone niya ang kinuha ni Clara at ibinulsa. Hindi mo na to kakailanganin. Habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya palabas, ang mga mata ni Isabel ay desperadong naghahanap. Sa pasilyo, nakita niya ang isang pamilyar na pinto, ang kwarto ni Leo. Ang kamay niya, kusa itong umabot, ang mga daliri nagnanais na mahawakan man lang ang seradura ng pinto. Ang huling piraso ng kanyang mundo na nasa likod noon. Ang anak ko, si Leo, pakiusap. Humagulgol siya, ngunit wala nang nakinig. Isang malakas na kalabog ang narinig niya nang isara ang mabigat na pinto ng mansyon sa kanyang likuran. Ipinagpatuloy siya sa paghila hanggang sa makarating sila sa malaking bakal na tarangkahan. Binuksan ito at marahan ngunit buong puwersa siyang itinulak palabas. Ang bakal na tarangkahan ay nagsara na may isa pang nakabibinging tunog. Nagsimulang umambon. Nakatayo si Isabel sa labas ng gate, nakatingin sa bahay na minsan ay naging paraiso niya. Ngayoy isa na itong malamig na kuta. Wala siyang bag, wala siyang wallet, wala siyang cellphone. Nagsimulang bumuhos ang ulan, kasabay ng mga luhang hindi na niya napigilan. Sa labas ng paraisong minsan niyang tinawag na tahanan, si Isabel de Leon ay nag-iisa. Ang lamig ng ulan ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit mas malamig pa ang kirot sa loob ng kanyang dibdib. Isang yelo na unti-unting kumakalat at pinapatay ang bawat hibla ng pag-asa sa kanya. Nagsimula siyang maglakad. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng sasakyan na dumaraan ay sumasalamin sa basang kalsada. Pansamantalang nagbibigay liwanag sa kanyang figura na basang-basa at kahabag-habag. Bawat hakbang ay mabigat. Tila bapasan niya ang buong mundo. Ang mga bahay na nadadaanan niya na may maiinit na ilaw sa mga bintana ay parang mga sundang na lalong sumusugat sa kanyang puso. Minsan, meron din siyang ganoong tahanan. Minsan, kailangan niyang tumawag, kailangan niya ng tulong. Sa isang madilim na eskinita, nakakita siya ng isang payphone. Nanginginig ang mga kamay, nakinapan niya ang kanyang mga bulsa. Milagro. May iilang barya na naiwan sa bulsa ng kanyang pantalon. Sapat na siguro para sa ilang tawag. Ang unang numero na tinawagan niya ay ang kaibigan niyang si Daphne. Isa sa mga lagi niyang kasama sa mga social gathering. Hello? Sagot ng inaantok na boses sa kabilang linya. Daphne? Si Isabel to. Humihikbing sabi niya. Narinig niya ang biglang pag-igting ng hininga nito. Isabel? Oh my God, anong nangyari sa'yo? Bakit sa payphone ka tumatawag? Pinalayas ako ni Marco, Daphne. Wala akong mapuntahan. Pwede bang makitulog muna ako sa inyo? Kahit ngayong gabi lang. Isang mahabang katahimikan. Isabel. Naku, pasensya na. Alanganing sagot nito. Baka magalit si Marco. Alam mo na, business partners ang mga asawa natin. Baka madamay pa kami. I'm sorry. Bago pa man makasagot si Isabel, ibinaba na nito ang telepono. Parang isang sampal ang ginawa ni Daphne. Humigpit ang kapit ni Isabel sa telepono. Sinubukang pigilan ang panibagong bugso ng luha. Tinawagan niya ang isa pa at isa pa. Pareho lang ang sagot. Mga paumanhin, mga dahilan. Walang gustong madamay, walang gustong tumulong. Bigla niyang naunawaan. Ang mundong kanyang ginalawan kasama ni Marco ay isang mundong gawa sa salamin. Maganda tingnan, ngunit marupok at walang anumang init. Nang maubos ang kanyang mga barya, napasandal na lang siya sa dingding ng payphone booth, hinahayaan ng ulan na hugasan ang kanyang mukha na puno ng luha. Tapos na. Wala na. Nag-iisa na talaga siya. At sa pinakamadilim na sandaling iyon, sa gitna ng kawalan ng pag-asa,
Isang pangalan ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Tita Elena, isang malayong tiyahin ng kanyang ina. Isang byuda na simple lang ang pamumuhay sa isang maliit na bahay sa kabilang syudad. Ilang beses pa lang niya itong nakita sa buong buhay niya. Madalas ay tuwing may libing o binyag sa probinsya, hindi sila malapit. Ngunit naaalala niya ang mga mata nito, mga matang laging kalmado at puno ng pangunawa. Ito na ang kanyang huling baraha. Muli niyang kinapa ang kanyang mga bulsa, nanginginig sa desperasyon, isa pang barya. Ang huli, nanginginig niyang inihulog ito sa siwang at dinayal ang numerong halos hindi na niya matandaan. Sa ikatlong ring may sumagot, "Hello? Tita Elena?" Halos pabulong na sabi ni Isabel. "Sino to?" Si, si Isabel po, anak ni Aling Mila." Isang sandaling katahimikan. Inakala ni Isabel na ibababa na rin nito ang tawag. Ngunit pagkatapos ay nagsalita ito, ang boses ay kalmado at hindi nagtatanong. "Nasaan ka, iha?" Gumuho ang lahat ng depensang itinatayo ni Isabel. Humagulgol siya. Hindi, hindi ko po alam." Sinubukan niyang basahin ang pangalan ng kalye sa kalawangin na karatula. Ibinigay niya ang direksyon kay Tita Elena. "Huwag kang aalis dyan," sabi nito. "Hintayin mo ako. Susunduin kita." Walang tanong, walang paghuhusga, tanging isang pangako. Hindi alam ni Isabel kung gaano siya katagal naghintay. Ngunit sa wakas, isang luma at maliit na kotse ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto sa passenger side, si Tita Elena. Wala itong sinabi. Isang luma, ngunit malinis na kumot ang iniabot nito sa kanya. Tahimik siyang pumasok sa loob. Ang biyahe ay tahimik. Tanging ang tunog ng wiper ng kotse na lumalaban sa ulan ang maririnig. Ang bahay ni Tita Elena ay maliit at simple, malayo sa mansyon na kanyang iniwan. Ngunit sa pagpasok niya, isang kakaibang init ang sumalubong sa kanya. Amoy ng bagong saing na kanin at ginigisang bawang. "Magbanlaw ka muna, iha. May mga damit dyan na pwede mong hiramin," sabi ni Tita Elena. Itinuturo ang banyo. Pagkatapos niyang magbihis, inabutan siya nito ng isang tasang mainit na tsokolate. Hindi ito nagtanong. Hinayaan lang siya nitong uminom sa katahimikan. Ang init ng tasa sa kanyang mga kamay. Ang tamis ng tsokolate sa kanyang lalamunan. Ito ang mga unang totoong bagay na naramdaman niya sa loob ng ilang oras. Para itong isang yakap mula sa loob. Dahan-dahang tumila ang ulan. Mula sa bintana ng kusina, habang humihigop ng tsokolate, napatingin si Isabel sa kabilang kalsada. May isang maliit na pwesto doon. Bakante. Kupas na ang pintura at medyo luma na. Ngunit sa salamin nito, may nakasabit na isang karton na may sulat kamay. "For rent." Sa gitna ng lahat ng nawala sa kanya, sa gitna ng gabing iyon na puno ng pighati, isang maliit na buto ng ideya ang nagsimulang tumubo sa isipan ni Isabel. Isang simula. Kinabukasan, ang unang bumati kay Isabel ay hindi ang sinag ng araw, kundi ang alaala ng mukha ng kanyang anak. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa kanyang puso. Para kanino pa siya babangon? Ngunit sa pagbangon niya, muling nahagip ng kanyang mga mata ang bakanteng pwesto sa tapat. Ang karatula. "For rent." Hindi ito isang magarbong plano. Hindi ito isang perpektong solusyon. Ito ay isang hibla ng pag-asa na kanyang kakapitan para hindi tuluyang malunod. Pagkatapos ng simpleng almusal na inihanda ni Tita Elena, lakas loob siyang nagsalita. "Tita." Panimula niya, ang boses ay mababa at alanganin. Yung pwesto po sa tapat, magkano po kaya ang upa doon?" Tumingin si Tita Elena sa kanya. Ang mga mata nito ay kalmado ngunit matalas. Tila binabasa ang kanyang kaluluwa. "Bakit mo na itanong, iha? Anong gagawin mo doon?" Mag Magtatayo po ako ng karinderya," sabi ni Isabel. Mas malakas na ngayon.
Tila sinusubukang kumbinsihin hindi lang ang kanyang tiyahin, kundi pati na rin ang sarili. Marunong po akong magluto at bilang isang nutritionist, alam ko po kung paano maghanda ng masustansya pero abot kayang pagkain. Hindi kumibo si Tita Elena. Pinagpatuloy ni Isabel ang pagsasalita. Ang mga salita ay bumubuhos na mula sa kanya. Kailangan ko pong gawin to, tita. Para sa sarili ko. Para pagdating ng panahon, may maipagmamalaki ako pag hinarap ko ulit ang anak ko. Tumango si Tita Elena. Hindi ito nag-alok ng pera. Sa halip nagtanong ito, saan ka kukuha ng puhunan? May kinuha si Isabel mula sa kanyang braso. Isang manipis na gintong pulseras na may maliit na medalyon. Regalo ni Marco noong unang anibersaryo nila. Ito na lang ang tanging alahas na suot niya nang umalis siya sa mansyon. Ito na ang huling koneksyon niya sa dati niyang buhay. Hinaplos niya ito sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay inilapag sa mesa. Dito po. Naintindihan ni Tita Elena. Kinahapunan, naibenta na ang pulseras. Ang halaga ay hindi malaki, ngunit sapat na para sa 2 buwang deposito sa upa at kaunting pambili ng mga gamit. Ang unang pagpasok ni Isabel sa maliit na espasyo ay puno ng pag-aalinlangan. Amoy alikabok at lumang kahoy ang lugar. Makapalang agyo sa mga sulok at madumi ang sahig. Ngunit habang tinititigan niya ang 4 na sulok na yon, hindi kahirapan ang nakita niya, kundi isang blankong canvas, isang pagkakataon. Nang sumunod na mga araw, si Isabel ay naging abala. Siya mismo ang nagkuskos ng sahig hanggang sa kuminis ito. Siya ang nagpunas sa mga bintana hanggang sa maging malinaw. Siya ang nagbuhat ng mga lumang mesa at silya. Ang mga kamay niyang dati sanay lang sa paghawak ng mga libro at kagamitang medikal ay nagkaroon ng kalyo. Ang katawan niya ay pagod na pagod sa gabi, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang ginagawa ay nakatawag ng pansin sa mga kapitbahay. May mga nag-uusisa. Sino kaya yan? Tanong ng isang ali sa may-ari ng sari-sari store. Taga saan kaya yan? Ang ganda. Pero kung makapaglinis, akala mo karpintero. Naririnig sila ni Isabel, ngunit hindi niya ito pinansin. Isang hapon, habang pilit niyang inaayos ang isang mesang kahoy na umuuga-uga ang isang paa, isang anino ang tumabon sa kanya. Pagtingala niya, nakita niya ang isang matandang lalaki. Si Mang Lando, ang pinakasungit na kapitbahay sa lugar na yon na palaging nakaupo sa labas ng bahay nito at nanonood. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang nito ang mesa. Pagkatapos ay tumalikod ito at pumasok sa bahay nito. Bumalik ito na may dalang martilyo at ilang pako. Walang kibo nitong inayos ang paa ng mesa hanggang sa ito'y tumatag. Pagkatapos, tumalikod na ulit ito at bumalik sa pagkakaupo sa kanyang silya na parang walang nangyari. Salamat. Salamat po, sabi ni Isabel. Nagulat at medyo naiiyak. Isang bahagyang tango lang ang isinagot nito. Ngunit para kay Isabel, ang maliit na kilos na yon ay mas malaki pa sa anumang tulong pinansyal. Iyon ang unang sinag ng pagtanggap. Sa wakas, dumating ang araw. Ipininta niya ang isang simpleng karatula sa itaas ng pinto. Tahanan. Dahil iyon ang gusto niyang maging lugar na yon. Isang tahanan hindi lang para sa mga gutom na sikmura, kundi para na rin sa kanyang nasirang kaluluwa. Nagbukas siya. Ang bango ng kanyang adobo at sinigang ay lumutang sa hangin. Ilang tsuper ng tricycle ang unang sumubok. Sinundan ng ilang estudyante. May iilang trabahador mula sa construction site sa malapit. Ngunit pagsapit ng gabi, nang bilangin niya ang kanyang kita, halos hindi ito sapat para pambili ng sangkap para sa kinabukasan. Tumingin siya sa mga kaldero sa kanyang kusina. Marami pang laman. Ang kanin ay halos hindi nabawasan. Habang pinupunasan niya ang huling mesa, isang pamilyar na bigat ang dumagan sa kanyang dibdib.
Paano kung nagkamali siya? Paano kung ang lahat ng ito ay isa lang malaking pagkakamali? Ang bigat sa dibdib ni Isabel ay isinantabi niya kinabukasan. Hindi panahon para sumuko. Bumangon siya bago pa man tumilaok ang mga manok at nagluto na para sa panibagong araw. Ang isa sa mga unang customer niya, isang trooper ng tricycle na nagngangalang Mang Ben, ang naging susi. Pagkatapos nitong mananghalian sa tahanan, ikinalat nito ang balita sa mga kapwa trooper sa kanilang paradahan. "Mga pare, subukan niyo yung bagong karinderya sa kanto," sabi nito habang nagpupunas ng bibig. Napakasarap ng adobo, malinis pa ang luto, parang luto ng nanay. Ang simpleng rekomendasyong yon ay parang isang alon na kumalat. Kinabukasan, mas marami ng tricycle driver ang dumating. Sinundan sila ng mga kargador mula sa palengke. Pagkatapos ay mga guro mula sa kalapit na pampublikong paaralan. Hindi lang ang sarap ng pagkain ang nagustuhan nila. Nakita nila ang dedikasyon ni Isabel. Laging malinis ang kanyang mga mesa. Laging may ngiti sa kanyang mga labi. At higit sa lahat, ramdam nila ang pag-aalaga sa bawat subo. Ang kanyang sinigang ay hindi tinipid sa sangkap. Ang kanyang kanin ay laging bagong saing. Naging kilala siya sa lugar bilang si Ate Isabel. Isang hapon, sa gitna ng abalang oras ng pananghalian, isang payat na estudyanteng lalaki ang lumapit sa kanya. Nahihiya. "Ate Isabel, pasensya na po. Kulang po ng 5 piso ang pamasahe ko pauwi." Tiningnan ni Isabel ang plato nitong ubos na ubos. Ngumiti siya. "Ayos lang yan, iho. Sige na, umuwi ka na. At mag-aral kang mabuti, ha? Itong pagkain mo, sagot ko na." Napangiti ang estudyante. "Salamat po talaga, ate." Ang maliit na eksenang yon ay nasaksihan ng ibang mga customer. Walang nagsalita, ngunit isang tahimik na paghanga at respeto ang nabuo para kay Isabel. Ang tahanan ay unti-unting nagiging puso ng kanilang maliit na komunidad. Samantala, sa loob ng isang mansyon na may matataas na pader, ang hapunan ay inihahain sa isang mahabang mesa na gawa sa mahogany. Ang mga kubyertos ay kumikinang at ang mga pagkain ay galing sa isang mamahaling restaurant. Nakatulala lang si Marco sa kanyang plato. Masarap siguro. Hindi niya alam. Wala itong lasa. "Marco, aren't you eating?" tanong ni Clara habang abala sa kanyang cellphone. "I'm not hungry," matipid niyang sagot. Sa kabilang dulo ng mesa, si Leo ay naglalaro sa kanyang pagkain. Tinutusok-tusok lang nito ng tinidor ang mamahaling steak sa kanyang plato. "Leo, stop playing with your food. Eat properly." Saway ni Clara, hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. "I don't like this, Tita Clara," reklamo ng bata. "I want Mommy's chicken." Biglang nag-iba ang mukha ni Clara. Ibinaba nito ang cellphone. "Your mommy is not here, and this is better than her chicken, so you better eat it or you won't get any new toys." Napaiyak si Leo. Tumayo si Marco, hindi na makatiis. "Clara, stop it. He's just a kid." "Well, you should be the one disciplining him," ganti ni Clara. "Lagi mo na lang akong pinapahiya sa harap ng bata." Isang pamilyar na pagtatalo na naman ang magsisimula. Tahimik na umalis si Marco sa hapagkainan at nagkulong sa kanyang study room. Dapat masaya siya. Nasa kanya na ang lahat. Ang kumpanya, ang kayamanan, ang babaeng gusto niya. Ngunit bakit pakiramdam niya ay may kulang? Bakit gabi-gabi ang hinahanap-hanap pa rin niya ay ang simpleng lasa ng sinigang ni Isabel? Ang init ng yakap nito? Isang gabi, hindi sinasadya, nakita niyang umiiyak ang kanilang katulong na si Yaya Loring sa kusina. "Anong problema, Yaya?" tanong niya. "Wala po, Sir Marco," sabi nito, nagpupunas ng luha. "Naaawa lang po ako kay Sir Leo at naalala ko lang po si Ma'am Isabel. Ang bait-bait po niya." Ang mga salitang yon ay parang mga dagang kumakagat sa konsensya ni Marco. Kinabukasan, isang magandang araw sa tahanan.
puno ang lahat ng mesa. Nagkakatawanan ng mga costumer. Si Isabel, habang nag-aasikaso, ay nakakaramdam ng isang klase ng kaligayahan na hindi niya naramdaman noon sa loob ng mansyon. Isang kaligayahan na nanggagaling sa sarili niyang pawis at pagsisikap. Bigla, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng karinderya. Lahat ay napatingin. Ang sasakyang yon ay hindi nababagay sa simpleng kalye nila. Dahan-dahang bumaba ang bintana. Sa likod ng tinted glass, isang babaeng naka-designer sunglasses ang nakatingin sa labas. Si Clara. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa mga tao. Nakatutok ito sa simpleng karatula sa itaas ng pinto. Binasa nito ang pangalan, Tahanan. Pagkatapos, ang tingin nito ay lumipat kay Isabel, na ngayon ay nakatayo na parang yelo sa tabi ng kanyang mga kaldero. Hindi nakikita ni Isabel ang mga mata ni Clara sa likod ng salamin, ngunit ramdam niya ang tingin nito. Isang tingin na malamig, mapanuri at puno ng lason. Ang pagdaan ng sasakyan ni Clara ay parang isang masamang pangitain. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Isabel na alisin ito sa kanyang isipan. Ibinubuhos ang lahat ng kanyang atensyon sa tahanan. Ngunit isang anino ng pangamba ang nanatili sa isang sulok ng kanyang puso. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang epekto ng aninong yon. Napansin niyang ang ilan sa kanyang mga regular na customer ay hindi na nagpapakita. Isang araw, habang naghahain, narinig niya ang pira-pirasong bulungan mula sa isang grupo ng kababaihan na nakatambay sa katapat na tindahan. Kaya pala biglang sumulpot dito. Sabi ng kakilala ko na nagtatrabaho sa village nila, nahuli daw na nagnanakaw sa sariling asawa. Nakakahiya. Kaya pala pinalayas. Kawawa naman yung anak. Bawat salita ay parang langgam na gumagapang sa kanyang balat. Ang mga tingin na dati puno ng paghanga ay napalitan ng mapanuring pag-uusisa. Ang hiya, ang kahihiyan, ay isang lason na dahan-dahang kumakalat. Muli, ipinaparamdam sa kanya na siya ay isang tagalabas. Isang taong may madilim na sekreto. Sa gabi, pagkatapos isara ang karinderya, hindi na niya napigilan ang kanyang luha. Tita, bakit ganito? Tanong niya kay Tita Elena habang nakaupo sila sa kusina. Akala ko nakabangon na ako. Bakit kailangan pa nilang sirain yung kapirasong kapayapaan na meron ako? Hinawakan ni Tita Elena ang kanyang mga kamay. Iha, ang mga asong naninira ay tumatahol lang kapag nakikita nilang may umaangat. Huwag kang magpapatinag. Kilala ka ng mga taong mahalaga. At iyon ang importante. Ngunit mahirap maging matatag kapag ang iyong pangalan at dignidad ang sinisira. Bumababa ang kanyang benta. May mga taong dumadaan sa tapat ng tahanan, natitingin lang sa kanya na may halong panghuhusga bago magpatuloy sa paglakad. Isang umaga, ang sitwasyon ay sumabog. Isang grupo ng kababaihan ang nag-uusap ng malakas sa tindahan ni Aling Nena sa tapat. Ang pinag-uusapan nila ay si Isabel. Naku, delikado nang kumain dyan, sabi ng isa. Kung sa asawa nga nakapagnakaw, sa mantika pa kaya? Baka mamaya kung ano-anong pinaghalong sangkap na ang nilalagay niyan para makatipid. Narinig ito ni Isabel mula sa loob ng kanyang karinderya. Parang may pumiga sa kanyang puso. Yumuko na lang siya at nagkunwaring nagpupunas ng mesa. Nais na lang maging invisible. Ngunit hindi pumayag si Aling Nena, ang may-ari ng tindahan na naging kaibigan na rin niya. Lumabas ito ng kanyang tindahan na may maywang. Hoy mga marites! Malakas na sabi nito, kaya't lahat ay napatingin. Wala na ba kayong ibang mapag-usapan kundi buhay ng may buhay? Bago niyo siya husgahan, subukan niyo muna ang luto niya. At isa pa, kung totoong masamang tao yan, bakit mas mabait pa yan sa inyo na walang ginawa
kundi manira ng kapwa. Natahimik ang grupo, isa-isang nagsialisan, nahihiya, napatingin si Isabel kay Aling Nena, ang mga matay puno ng pasasalamat at luha. Ngumiti lang pabalik si Aling Nena, isang ngangiting nagsasabing, "Nandito kami para sa'yo." Ang simpleng pagtatanggol na yon ay nagbigay ng bagong lakas kay Isabel. Ngunit alam niyang hindi pa tapos si Clara. Ang mga chismis ay simula pa lang. At tama siya. Kinahapunan, habang nag-iisa na lang siya at naghahanda para magsara, isang lalaking nakauniporme ang pumasok sa tahanan. Mukha itong opisyal ng gobyerno. "Kayo po ba si Miss Isabel de Leon?" tanong nito. "Opo, ako nga po." Kinakabahang sagot ni Isabel. May iniabot itong isang brown envelope. "Mula po sa City Health and Sanitation Office. Pinapaabot lang po." Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Isabel ang sobre. Sa loob ay isang formal na liham. Nakasaad doon na ang kanyang establishmento, ang tahanan, ay sasailalim sa isang surprise sanitary inspection kinabukasan dahil sa isang anonymous customer complaint tungkol sa di umano'y maruming paghahanda ng pagkain. Binitawan niya ang sulat na parang isang mainit na bakal. Ang complaint, ang inspection. Alam na alam niya kung kaninong kamay ang nasa likod nito. Hindi na ito simpleng chismis. Ito ay isang direktang atake. Isang paraan para tuluyan siyang isara at wasakin. Ang banta ng sanitary inspection ay nakabitin sa isipan ni Isabel na parang isang madilim na ulap. Ngunit may isang bagay na mas nagpapabigat sa kanyang puso. Habang naglilinis siya ng kanyang munting kusina, napadaan ang isang lumang dyaryo. Binuklat niya ito para gawing sapin at doon, sa isang maliit na anunsyo sa community page, nakita niya ito. St. Michael's Academy Annual Family Sports Fest. PETSA. Ngayon, biglang nanikip ang kanyang dibdib. Ang eskwelahan ni Leo. Ang araw na ito ay isa sa mga paborito nilang mag-ina. Naalala niya noong nakaraang taon, siya ang pinakamaingay na cheerleader ni Leo sa sack race. Pagkatapos, kakain sila ng paborito nitong merienda na siya mismo ang naghanda. Isang ideya, isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya pwedeng pumasok, hindi siya pwedeng manood. Ngunit gusto niyang malaman ni Leo na iniisip siya ng kanyang ina. Kahit saglit, isinantabi niya ang problema sa inspeksyon. Inilabas niya ang harina, itlog at keso. Nagsimula siyang magmasa. Gagawin niya ang paboritong-paborito ni Leo, ang kanyang special cheese bread rolls na malambot at siksik sa keso. Habang hinuhubog niya ang bawat piraso ng tinapay, inilalagay niya ang lahat ng kanyang pagmamahal at pangungulila dito. Ang bango na pumuno sa munting kusina ay amoy ng mga alaala. Nang maluto na ito, mainit at ginintuan ng kulay, maingat niya itong inilagay sa isang maliit na kahon. Nagsuot siya ng isang simpleng bestida at lumang jacket. Hindi siya nag-ayos. Ang tanging gusto niya ay iabot ang merienda sa gwardiya sa gate, ipabilin para kay Leo, at umalis na parang isang anino. Nagsimulang umambon nang makarating siya sa tapat ng malaking gate ng eskwelahan. Mula sa labas, dinig na dinig niya ang masayang tugtog, ang sigawan ng mga bata, at ang boses ng isang MC. Bawat tunog ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim at lumapit sa guardhouse. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. Well, 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 look what the cat dragged in. Paglingon niya, naroon si Clara, nakatayo na parang reyna. Nakasuot ito ng mamahaling sportswear. Ang buhok ay naka-ponytail ng perpekto. Sa likod nito ay may dalawa pang ina na kasama niya. Parehong nakatingin kay Isabel mula ulo hanggang paa na may halong pagtataka at pangmamaliit. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Clara. Ang boses ay matamis, ngunit puno ng lason. "Hindi ka imbitado." "Clara, pakiusap."
sabi ni Isabel, hinigpitan ng hawak sa kahon ng tinapay. Gusto ko lang sanang ipaabot daw to para kay Leo. Kinuha ni Clara ang kahon mula sa kanya. Binuksan ito. Cheese rolls? How? Pathetic. Don't worry, Isabel. Busog na busog si Leo sa mga pagkaing in-order ko mula sa 5-star hotel. Hindi niya kailangan tong mumurahin mong tinapay. Pagkatapos ay itinapon ni Clara ang kahon sa isang basurahan na nasa tabi. Ang mga tinapay na pinaghirapan ni Isabel ay kumalat sa gitna ng mga basura. At tingnan mo nga ang itsura mo. Pagpapatuloy ni Clara, sapat na ang lakas para marinig ng mga kasama nito. Amoy mantika ka. Hindi ka nababagay sa lugar na to. Bumalik ka na lang sa karinderya mo. Doon ka nababagay. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang kahihiyan ay bumalot sa buong pagkatao ni Isabel. Naramdaman niya ang mga mapanuring mata ng ibang mga magulang. Nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit walang salitang lumabas. Tumalikod na lang siya. Habang naglalakad siya palayo, ang ulan ay nagsimulang lumakas. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang buhok at mukha. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya sa huling pagkakataon. At doon, sa malayong field, sa gitna ng mga batang naglalaro, nakita niya si Leo. Nakatayo lang ito, hindi nakikisali sa laro. Ang mga mata nito ay palingalinga sa mga nanonood sa bleachers. Tila may hinahanap o may isang taong hinahanap. Ang puso ni Isabel ay nadurog sa 1,000 piraso. Nais niyang sumigaw. Nais niyang tumakbo at yakapin ang kanyang anak. Ngunit ang kaya lang niyang gawin ay tumayo sa gitna ng ulan. Isang ina na hindi man lang mayakap ang sarili niyang anak. Mabilis siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Palayo sa tunog ng kasiyahan na hindi para sa kanya. Ilang sandali lang, isang kotse ang huminto sa gate. Huli nang dumating si Marco. Pagbaba niya, nakita niya si Clara na may ngiti ng tagumpay sa mga labi. Nakikipagtawanan sa mga kaibigan nito. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napadako sa kalsada. Sa gitna ng lumalakas na ulan, may isang anino ng babae na naglalakad palayo. Isang pamilyar na anino. Ang balingkinita na likod. Ang paraan ng paglalakad. Isang pangalan ang kusang lumabas sa kanyang bibig. Halos isang bulong na tinangay ng hangin. Isabel? Ang mga araw pagkatapos ng insidente sa Sports Fest ay naging mas madilim para kay Isabel. Ngunit mas madilim pa pala ang mga araw sa loob ng mansyon para kay Leo. Simula ng araw na yon, lalong naging matamlay ang bata. Ang dating masayahing si Leo ay naging tahimik at palaging nakatulala. Higit sa lahat, halos hindi na ito kumakain. Leo anak, kainin mo na tong pasta mo. Look, it's creamy carbonara. Your favorite. Sabi ni Marco isang gabi. Pilit pinapasigla ang boses. Umiling lang si Leo. Itinutulak palayo ang plato. I don't want it. I want adobo. Mommy's adobo. Napapabuntong hininga na lang si Marco. Araw-araw, ganito ang eksena. Si Clara naman ay lalong nawawalan ng pasensya. Hayaan mo na nga yan, Marco. He's just being a spoiled brat. Kapag nagutom yan, kakain din yan. Sabi nito, abala sa pag-scroll sa kanyang tablet. Ngunit may isang taong hindi kayang tiisin ang nakikita niya. Si Yaya Loring, ang matagal ng kasambahay na may malaking pagtingin at utang na loob kay Isabel, ay nasasaktan para sa bata. Isang araw, habang nasa trabaho si Marco at namimili si Clara, naisipan ni Yaya Loring ang isang mapangahas na ideya. Narinig niya mula sa ibang mga kasambahay sa village ang tungkol sa isang maliit ngunit sikat na karinderya sa kabilang barangay. Ang pangalan daw ay Tahanan at ang may-ari, isang babaeng napakabait at napakagaling magluto. Isang babaeng bigla na lang dumating sa lugar na yon. Kumabog ang dibdib ni Yaya Loring. Pwede kaya? Nagbaka sakali siya. Gamit ang sarili niyang pera, nagpa-deliver siya ng pagkain mula sa tahanan.
In-order niya ang pinakapaborito ni Leo, pritong manok at sinigang na baboy. Nang dumating ang pagkain, maingat niya itong inilipat sa mga plato ng mansyon. Dinala niya ito sa kwarto ni Leo. "Leo, halika. Tikman mo to. Espesyal to," sabi niya. Tiningnan lang ng bata ang pagkain, walang gana. Ngunit bigla itong napahinto. Inamoy nito ang singaw mula sa sinigang. "Yayaya, ang bango." "Sige na, subuan na kita," sabi ni Yaya Loring. Ang puso'y nagdarasal. Isinubo ng bata ang isang kutsarang sabaw. Biglang nanlaki ang mga mata ni Leo. Kumuha ito ng isang piraso ng manok at kinagatan. Pagkatapos ay napatingin ito kay Yaya Loring. Ang mga mata ay nagniningning sa paraang hindi na niya nakita sa loob ng maraming linggo. "Yaya, ang sarap!" Masayang sabi ng bata. "Ang sarap-sarap po. Parang luto ni Mami." Napaluha si Yaya Loring sa tuwa at awa. Mula ng araw na yon, naging sikreto na nila ito. Araw-araw, palihim siyang nagpapadeliver ng pagkain mula sa tahanan. At araw-araw, nauubos ni Leo ang kanyang pagkain. Bumalik ang sigla sa mga mata nito. Tumatawa na ulit ito. Isang hapon, pagkatapos kumain ni Leo, may ginawa itong ikinagulat ni Yaya Loring. May natirang isang maliit na piraso ng pritong manok sa kanyang plato. Kumuha ito ng tissue at maingat na binalot ang manok. "Anak, bakit hindi mo pa ubusin?" tanong ni Yaya Loring. Ngumiti si Leo, isang nangiting puno ng pag-asa. "Itatago ko po, Yaya, para kay Mami. Pagbalik niya." Binuksan ng bata ang maliit niyang refrigerator ng laruan at maingat na inilagay ang nakabalot na manok sa loob. Niyakap na lang ni Yaya Loring ang bata. Pinipigilan ang sariling pag-iyak. Ang hindi nila alam, sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng silid, nakatayo si Clara. Uuwi sana siya ng maaga para kunin ang isang naiwang gamit. Narinig niya ang huling sinabi ni Leo at narinig niya ang masayang boses nito kanina habang kumakain at sinasabing, "Parang luto ni Mami." Ang isang ngiti ng pagtataka sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na hinala. Bakit biglang ganado ng kumain ang bata? Anong sikretong pagkain ang ibinibigay ni Yaya Loring dito? Naningkit ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang mukha ay nagpapakita ng isang determinasyon na alamin ang katotohanan. Ang banta ng inspeksyon ay parang isang bomba na hindi mo alam kung kailan sasabog. Ngunit pinili ni Isabel na harapin ito sa tanging paraan na alam niya, ang magtrabaho ng tapat. Ginugol niya ang buong umaga sa paglilinis ng bawat sulok ng tahanan, kahit na ito'y malinis na hanggang sa ang bawat kaldero at plato ay kumikinang. Tanghali, dumagsa ang mga suki. Ang takot sa kanyang dibdib ay pansamantalang napalitan ng pamilyar na abala. Puno na naman ang mga mesa. Ang tawanan at kwentuhan ay muling pumuno sa maliit na espasyo. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ni Isabel ang kanyang mga problema. Ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang tahanan. Bigla, tatlong lalaking magaspang ang itsura, amoy alak at mayabang ang paglalakad, ang pumasok sa loob. Agad na natahimik ang lahat. Hindi sila pamilyar sa lugar. Umupo sila sa isang mesa sa gitna at malakas na hinampas ang palad dito. "Hoy, miss, bigyan mo kami ng pinakamatapang mong alak," sigaw ng isa. Ang mga matay mapanuri at tila naghahanap ng gulo. Mahinahong lumapit si Isabel. "Pasensya na po mga sir, wala po kaming alak dito. Pagkain lang po ang sineserve namin." Nagtawanan ng mga lalaki. "Pagkain? Sige nga, bigyan mo kami ng kahit ano dyan. Titingnan natin kung hindi kami malalason sa luto mo." Ang mga salitang yon, sinabi ng malakas para marinig ng lahat, ay direktang patama sa mga tsismis na kumakalat. Nanigas si Isabel. Ito na. Nagsimula na. Pinagsilbihan niya sila sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay.
Ngunit pagkalapag pa lang ng pagkain, itinulak ito ng isa sa mga lalaki. Ano to? Bakit ganito ang lasa? Gusto mo ba kaming patayin? Tumalsik ang sabaw sa sahig. Tumayo ang lalaki at sinipa ang mesa na naging sanhi ng malakas na kalabog. Ang mga plato at baso ay nabasag. Nagsigawan sa takot ang ilang mga customer. Napaatras si Isabel, ang mukha'y namumutla. Ngunit bago pa man makagawa ng isa pang kilos ang mga lalaki, isang malakas na boses ang pumuno sa silid. Hoy! Anong problema nyo? Si Mang Ben, ang trooper ng tricycle, kasama ang dalawa pang driver, ay tumayo mula sa kanilang mesa. Sumunod na tumayo ang mga kargador mula sa palengke. Lahat ng mga lalaking customer sa loob ng karinderya ay sabay-sabay na tumayo. Dahan-dahang pinalibutan ang tatlong basagulero. Umalis na kayo dito kung ayaw niyong masaktan, malamig na sabi ni Mang Ben. Sino kayo para paalisin kami? Mayabang na sagot ng leader ng grupo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Mang Lando, ang masungit na matanda. Hawak-hawak ang isang walis tambo na parang isang sandata. Huminto ito sa pagitan ng mga basagulero at ni Isabel, hinarangan siya mula sa panganib. Tumingin ito sa mga lalaki, ang mga matay nag-aapoy sa galit na hindi pa nakikita ni Isabel kailanman. Walang gagalaw sa kapitbahay namin, sigaw nito. Ang boses ay nanginginig sa galit ngunit puno ng awtoridad. Ang salitang kapitbahay ay tumatak sa isipan ng lahat. Hindi na siya dayo, isa na siya sa kanila. Nakita ng tatlong lalaki ang determinasyon sa mga mukha ng mga taong nakapaligid sa kanila. Hindi sila mga sundalo, ngunit sila ay isang komunidad na nagkakaisa. Nagkatinginan ang tatlo at alam nilang talo na sila. Padabog silang umalis, nagbabanta ngunit walang nagawa. Nang makaalis na sila, umupo si Isabel sa isang silya, nanginginig ang buong katawan. Lumapit sa kanya si Aling Nena mula sa kabilang tindahan. May dalang isang basong tubig. Okay ka lang, iha? Sunod-sunod na lumapit ang mga tao. Tinatanong kung ayos lang siya. Tinutulungang pulutin ang mga nabasag na plato. Ang takot sa puso ni Isabel ay dahan-dahang napalitan ng isang napakatinding pasasalamat na halos hindi niya kayang ilagay sa salita. At sa gitna ng kaguluhang iyon, dalawang lalaking nakauniforme ang pumasok, ang mga inspector. Naku, sunod-sunod naman yata ang kamalasan. Bulong ng isang customer. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Isabel. Tumayo siya ng diretsyo. Tuloy po kayo, sabi niya. Pinasok ng mga inspector ang kanyang kusina. Tiningnan ang bawat sulok, ang mga ref, ang mga lalagyan ng pagkain, ang sahig. Pagkatapos ng halos kalahating oras, lumabas sila. Congratulations, ma'am, sabi ng isa sa kanila. Isa po ito sa pinakamalinis na karinderya na na-inspeksyon namin sa buong distrito. Spotless. Isang palakpakan ang umalingaw-ngaw sa loob ng tahanan. Ang nangiti ni Isabel ay hindi na isang nangiti ng serbisyo. Ito ay isang nangiti ng tagumpay. Isang ngiti ng isang taong nakahanap ng tunay na pamilya sa hindi inaasahang lugar. Kinagabihan, ang balita tungkol sa nangyaring gulo ay nakarating kay Marco sa pamamagitan ng driver ng kumpanya na nakatira malapit sa lugar na yon. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang kanyang naramdaman. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng kanyang personal na sasakyan at nagmaneho mag-isa. Ipinark niya ito sa isang madilim na eskinita, malayo sa karinderya. Naglakad siya sa dilim. Mula sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang puno, pinanood niya ang tahanan. Malapit nang magsara. May iilang customer na lang. At nandoon si Isabel. Pagod ngunit nakangiti. Inaabutan ng isang pirasong candy ang isang maliit na batang babae na paalis kasama ng kanyang ina. Ang ngiting iyon. Ang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Isang ngiting totoo. Isang namangiting masaya. Isang nanangiting natagpuan nito ang imahe ni Isabel na nakangiti sa gitna ng kanyang munting karinderya
ay sumunod kay Marco hanggang sa kanyang pag-uwi. Para itong isang multo, isang paalala ng isang kaligayahang minsan ay naging kanya, isang kaligayahang simple at totoo. Pagpasok niya sa mansyon, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Walang amoy ng nilulutong pagkain, walang tawanan. Tanging ang malamig na hangin mula sa aircon at ang mahinang tunog ng TV mula sa sala. "You're late," sabi ni Clara. Hindi man lang inaalis ang tingin sa pinapanood nitong fashion show. Sa tabi nito sa sofa ay may mga paper bag mula sa mga mamahaling butik. "I bought a new bag. It's gorgeous." Dati, ang mga bagay na ito ay nagpapasaya sa kanya. Ngayon, parang wala na itong halaga. "That's nice," matabang niyang sagot at nagtuloy sa pag-akyat. Ang mga bitak sa kanilang perpektong mundo na dati maliliit lang ay nagsimula ng lumaki. Napapansin na niya ang mga bagay na dati binabaliwala niya. Isang umaga, habang nag-aalmusal, aksidenteng natabig ni Leo ang kanyang baso ng orange juice. Natapon ito sa puting-puting tablecloth. "Leo, look what you did! Ang clumsy mo talaga!" Sigaw ni Clara, ang muka'y puno ng iritasyon. Napayukom ng kamao si Marco. Dati, kapag nangyayari ito, ang unang gagawin ni Isabel ay yakapin si Leo at sabihing, "Okay lang yan anak, aksidente lang." Ngayon, takot ang nakikita niya sa mga mata ng kanyang anak. "Clara, it's just juice." Mahinahon, ngunit mariin niyang sabi. "It's not just juice, Marco. This is an expensive tablecloth." Ganti nito. Hindi na siya nakipagtalo, pero ang eksenang yon ay tumatak sa kanyang isipan. Isang araw, nakita niya ang isang statement ng credit card na naiwan ni Clara sa ibabaw ng kanyang mesa. Sinulyapan niya ito. Halos maluwa ang kanyang mga mata sa halaga. Hindi ito ordinaryong gastos. Ito ay gastusin ng isang taong walang pakialam sa bukas. Saan napupunta ang lahat ng perang ito? Ang pinakamatinding dagok sa kanyang pagdududa ay dumating isang gabi. Pababa siya ng hagdan nang marinig niya si Clara na may kausap sa telepono sa may hardin. Ang boses nito ay mahina at pasikreto. "Oo na. Malapit na. Just give me a little more time. Hindi niya pwedeng malaman." "Okay. Sige na. I'll call you back." Nang maramdaman ni Clara ang kanyang presensya, bigla itong napalingon, gulat. Agad nitong ibinaba ang telepono. "Sinong kausap mo?" tanong ni Marco. Sinubukang maging kaswal. Wala. Yung organizer lang para sa charity ball." Mabilis nitong sagot, ngunit umiiwas ito ng tingin. "Tinatanong lang kung anong isusuot ko." Hindi na siya nagtanong pa, ngunit alam niya. Alam niyang nagsisinungaling si Clara. Gabi na. Hindi siya makatulog. Bumangon siya at nagtimpla ng kape. Habang dumadaan siya sa tapat ng silid ni Leo, narinig niya ang mahinang tunog. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Sa dilim, tanging ang liwanag mula sa isang lumang tablet ang nagsisilbing ilaw. Nakaupo si Leo sa kanyang kama, nakatitig sa screen. Dahan-dahang lumapit si Marco at doon nakita niya kung ano ang tinitingnan ng kanyang anak. Isang lumang litrato. Isang litrato nilang tatlo sa beach. Si Isabel, nakangiti habang yakap-yakap si Leo. Ang maliliit na daliri ng bata ay marahang hinahaplos ang mukha ni Isabel sa screen. Nang maramdaman ni Leo ang kanyang pagdating, bigla itong nataranta. Mabilis niyang pinatay ang tablet at itinago sa ilalim ng unan na para bang isang krimen ang kanyang ginagawa. Ang eksenang yon. Ang takot sa mga mata ng sarili niyang anak dahil sa simpleng pangungulila sa ina nito. Iyon ang huling patak. Pumasok si Marco sa kanyang study. Binuksan niya ang isang baul na matagal na niyang hindi pinapansin. Sa loob, naroon ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Kinuha niya ang isang frame, ang kanilang wedding picture. Nakangiti sila pareho. Ang mga mata ni Isabel ay puno ng tiwala at pagmamahal.
Isang pagmamahal na winasak niya dahil sa isang kasinungalingan, isang utang na loob na ngayon ay pinagdududahan na niya. Lahat ay nag-ugnay-ugnay na sa kakanyang isipan. Ang galit ni Clara kay Leo, ang walang habas na paggasta, ang mga lihim na tawag, ang kalungkutan ng kanyang anak. Hindi na ito pagdududa. Ito ay isang katiyakan na may mali. Isang malaking-malaking pagkakamali. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-dial siya ng isang numero mula sa isang business card na matagal na niyang itinatago. Isang pribadong investigador. "Hello," sabi niya nang may sumagot. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon. "I have a job for you." "Ano po iyon, sir?" Huminga ng malalim si Marco. Ang kanyang desisyon ay pinal na. "Alamin mo lahat tungkol kay Clara Sandoval. Lahat." Hindi kinailangan maghintay ng matagal ni Marco. Ang investigador na kinuha niya, si Mr. Reyes, ay mahusay at mabilis kumilos. Pagkatapos lang ng 3 araw, isang tawag ang kanyang natanggap. "Sir Marco, mayroon na po akong mga unang impormasyon tungkol kay Miss Sandoval." Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop, malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan. Inilapag ni Mr. Reyes ang isang brown envelope sa mesa. "Anong nalaman mo?" tanong ni Marco. Ang boses ay mababa at kontrolado. "Sir, malaki po ang problema ni Mrs. Sandoval sa sugal bago pa man kayo magsama," panimula ng investigador. "Nabaon po siya sa utang sa iba't ibang kasino. May mga record po ako dito ng mga transaksyon niya." Binuklat ni Marco ang mga dokumento sa loob ng envelope, mga bank statement, mga kopya ng CCTV mula sa mga kasino. Ang mga petsa ay bago pa man ang eskandalo na sumira sa pagsasama nila ni Isabel. Bigla niyang naintindihan kung saan napupunta ang pera. Hindi sa mga bag at sapatos, napupunta ito sa pagbabayad ng mga lumang utang. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Mr. Reyes ang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Marco. At tungkol po doon sa pagkakaligtas ng ama ni Mrs. Sandoval sa kumpanya ninyo noon. "Sir, wala po akong nakitang record na nalugi ang Villanueva Corp. Noong panahong iyon. In fact, it was one of your most profitable years." Ang totoo po, ang pamilya Sandoval ang may malaking utang sa isang bangko at ang tulong ng ama nyo ay hindi para iligtas ang kumpanya nyo, kundi para bayaran ang utang nila para hindi sila makasuhan. Itinali nila kayo sa isang kasinungalingan. Sir, utang na loob, ang pundasyon ng kanyang desisyon, ang dahilan kung bakit niya sinaktan ang kanyang asawa, ang dahilan kung bakit niya iniwan ang kanyang pamilya. Lahat. Isang malaking kasinungalingan. Parang may humaplos na malamig na kamay sa batok ni Marco. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. 3 taon. 3 taon ng kanyang buhay, ng buhay ni Isabel, ng buhay ng kanyang anak, ang nasayang dahil sa isang pekeng utang na loob. May iba pa ba? Hirap na tanong ni Marco. Ang lalamunan ay tuyong-tuyo. Nag-alinlangan si Mr. Reyes. "Sir, mayroon pa po. Pero mas maselan po ito." "Sabihin mo na." "May mga koneksyon po si Miss Sandoval sa isang not-so-good na grupo. Sila po ang kinontak niya para gawin ang setup laban kay Ma'am Isabel noon. At sila din po ang mga lalaking gumawa ng gulo sa karinderya niya. Kamakailan lang. Sapat na. Narinig na niya ang lahat ng kailangan niyang marinig." Ang galit sa loob ni Marco ay parang isang bulkan na sumabog. Ngunit hindi ito galit na maingay. Ito ay isang galit na malamig, tahimik at nakamamatay. Galit hindi lang kay Clara, kundi sa sarili niya. Ang tanga-tanga niya, ang bulag-bulagan niya. Paano niya nagawang pagdudahan ang babaeng wala namang ginawa, kundi mahalin siya? Tumayo siya. "Salamat, Mr. Reyes. Ipadala mo sa akin ang lahat ng kopya ng ebidensya at magpatuloy ka sa pag-iimbestiga. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya." Pag-uwi niya sa mansyon,
Sinalubong siya ni Clara na may matamis na ngiti. Hi, mahal! How was your day? Nag-order ako ng paborito mong steak for dinner. Tiningnan siya ni Marco. Ang babaeng nasa harap niya. Ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Ngunit wala siyang ipinahalata. Ngumiti siya pabalik. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. That's great, mahal. I'm starving. Sa gabing iyon, habang nasa banyo si Clara, tumunog ang telepono ni Marco. Isang text message mula kay Mr. Reyes. Sir, may ipapadala po akong audio file sa email nyo. Kaka-record lang kaninang hapon. Mukhang may kausap siyang kasabwat. Dali-daling binuksan ni Marco ang kanyang laptop. Pinakinggan niya ang recording. Ang boses ni Clara, malinaw na malinaw. Oo, malapit na. Konting tiis na lang. He's preparing some new investment documents. Once he signs them, lahat ng kontrol sa kumpanya ay mapupunta sa atin. Kailangan ko lang makuha ang tiwala niya ulit ng buo. Pagkatapos noon, bye-bye Marco. Isang tawa, isang tawang demonyo. Isinara ni Marco ang laptop. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan na ng isang bagay na mas delikado. Isang malamig na determinasyon. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang pagiging tanga. Kung gusto ni Clara ng laro, ibibigay niya ito. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang magtatakda ng mga patakaran. Ang mga araw na sumunod ay naging isang kakaibang yugto sa mansyon. Si Marco, sa kabila ng kaalamang hawak niya, ay naging ang pinakamaalaga at pinakamatamis na partner para kay Clara. Pinupuri niya ito, binibilhan ng mga regalo. Ipinaparamdam na ang tiwala niya ay buong-buo na ulit. Si Clara naman, sa paniniwalang nasa palad na niya ang tagumpay, ay lalong naging kampante. Hindi niya namalayan na ang bawat ngiti ni Marco ay isang maskara at ang bawat yakap nito ay may kasamang panlalamig. Isang bitag ang inihahanda para sa kanya at siya mismo ang kusang loob na naglalakad, papasok dito. Sa gitna ng lahat ng ito, isang petsa ang papalapit na hindi kayang kalimutan ni Isabel. Ang ikapitong kaarawan ni Leo. Alam niyang imposible siyang makapunta. Pagkatapos ng kahihiyan sa sports fest, hindi na niya susubukang muli na pumasok sa teritoryo ni Clara. Ngunit ang puso ng isang ina ay hindi kayang sumuko. May isang pangako siyang binitawan sa kanyang anak bago sila paghiwalayin. Sa 7th birthday mo, anak, sabi niya noon, si Mami ang gagawa ng pinakamasarap at pinakamalaking birthday cake para sa'yo. Iyon ang kaya niyang gawin. Sa kanyang munting kusina sa tahanan, inilabas ni Isabel ang lahat ng kanyang ipon para makabili ng pinakamagagandang sangkap. Hindi ito basta-bastang cake. Ito ang cake ng kanyang pangungulila, ng kanyang pagmamahal, ng lahat ng mga yakap na hindi niya maibigay. Habang nagbabate siya ng icing, bumisita si Tita Elena. Para kanino yan, iha? Mukhang napaka-espesyal. Para po kay Leo, tita. Birthday po niya bukas. Sagot ni Isabel, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi ko po alam kung paano ipapaabot, pero kailangan ko lang pong gawin to. Nang makita ni Aling Nena at Mang Ben ang ginagawa ni Isabel, kumalat ang balita sa kanilang munting komunidad. Kinahapunan, isa-isang nagsidatingan ang mga kapitbahay. May dalang isang supot ng sprinkles si Aling Nena. Si Mang Lando, ang dating masungit na matanda, ay may daladalang isang maliit na laruang kotse para ipatong sa ibabaw ng cake. Ang mga chuper ng tricycle ay nag-ambag para sa 7 kandila. Ang cake na ginagawa ni Isabel ay naging proyekto na ng buong barangay. Ito ay naging simbolo ng kanilang pagmamahal at suporta para sa kanya. Nang matapos ito, napakaganda. Isang simpleng cake, ngunit puno ng puso. Paano mo yan dadalhin? Tanong ni Mang Ben. Maglalakad po ako, sabi ni Isabel. Naku, hindi pwede. Masisira yan, sabi ni Aling Nena.
Ben, ihatid mo siya sa tricycle mo. At iyon nga ang kanilang plano. Samantala, sa mansyon, abalang-abala si Clara sa pag-oorganisa ng isang grandiyosong kiddie party. May mga clown, magician, at isang buffet table na puno ng mamahaling pagkain. Ang lahat ay para sa social media, para ipakita sa buong mundo kung gaano siya kahusay na ina. Mahal, sigurado ka bang okay lang na imbitahin natin ang buong board of directors sa party ng bata? Tanong ni Clara kay Marco. Oo naman, sagot ni Marco habang inaayos ang kanyang kurbata. It's a perfect time. Pagkatapos ng party, habang nandito na sila, ipapapirma ko na rin sa kanila yung mga bagong investment documents para isang lakaran na lang. Nagniningning ang mga mata ni Clara. Ito na, ang sandaling kanyang hinihintay. Perfect, mahal. You're a genius. Ang hindi niya alam, ang mga dokumentong inihanda ni Marco ay hindi para sa investment. Ang mga yon, kasama ng lahat ng ebidensyang nakalap ni Mr. Reyes, ang magiging katapusan niya. Dumating ang araw ng kaarawan ni Leo. Nakaupo ang bata sa gitna ng mga regalo at lobo, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. Alam niya kung sino ang kulang. Sa labas, huminto ang tricycle ni Mang Ben ilang kanto mula sa gate ng mansyon. Hanggang dito na lang kita, Isabel. Good luck, sabi ni Mang Ben. Salamat po, Mang Ben. Salamat po sa inyong lahat, sabi ni Isabel. Ang boses ay nanginginig. Dala-dala ang kahon ng cake na parang isang sagradong bagay. Nagsimula siyang maglakad. Bawat hakbang papalapit sa gate ay parang 1 kilometro. Ang mga alaala ng gabing itinaboy, siya ay bumabalik. Ang sakit, ang kahihiyan. Ngunit ngayon, iba na. Hindi na siya nag-iisa. Sa likod niya ay ang suporta ng isang buong komunidad. At sa puso niya ang walang katumbas na pagmamahal para sa kanyang anak. Nakarating siya sa tapat ng pamilyar na bakal na tarangkahan. Ang parehong gate na isinara sa kanyang mukha 3 taon na ang nakalipas. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng kanyang lakas. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinindot ang doorbell. Ang tunog ng doorbell ay umalingaw-ngaw, parang isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Isang kasambahay ang nagbukas ng maliit na bintana sa gate. Nang makita si Isabel, halata ang gulat sa mukha nito. Ma'am Isabel? Nandito si Isabel! Isang matinis na boses ang narinig mula sa intercom. Boses ni Clara. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Paalisin mo yan! Now na! Nagsimulang isara ng kasambahay ang bintana. Ngunit isang kalmadong boses ang pumigil dito. Boses ni Marco. Papasukin mo siya. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. What? Marco, are you crazy? Sigaw ni Clara sa intercom. I said, let her in. Ulit ni Marco. Ang boses ay hindi na kalmado, kundi puno na ng awtoridad na hindi matitinag. Dahan-dahang bumukas ang malaking tarangkahan. Nakatayo si Isabel doon, yakap-yakap ang kahon ng cake. Ang puso niya'y kumakabog na parang tambol. Pumasok siya. Ang hardin na dati puno ng masasayang alaala ay ngayon puno ng mga estranghero, mga business partners ni Marco, mga social na kaibigan ni Clara. Lahat sila ay napatingin sa kanya, nagbubulungan. Ang kanyang simpleng bestida ay kaibahan sa mga mamahaling damit ng mga bisita. Sinalubong siya ni Clara sa may pinto ng mansyon. How dare you show your face here, Isabel? Nanggigigil nitong sabi. Sapat lang para silang dalawa ang makarinig. Umalis ka na, habang hindi pa kita pinapahiya sa harap ng lahat ng tao. Ngunit sa likod ni Clara, lumitaw si Marco. Clara, that's enough. She is Leo's mother. She has every right to be here. Kinuha ni Marco ang kahon ng cake mula kay Isabel. Ako nang magdadala nito. Sabi niya, ang mga matay nagsasabi ng isang bagay na hindi pa maintindihan ni Isabel. Isang halo ng pagsisisi at determinasyon.
Dinala ni Marco si Isabel sa gitna ng party, sa tabi ng kanyang anak. Nang makita ni Leo kung sino ang dumating, ang malungkot niyang mga mata ay biglang nagliwanag na parang mga bituin. "Mami!" Tumakbo ang bata at yumakap ng mahigpit sa mga binti ni Isabel na parang ayaw na nitong bumitaw. Lumuhod si Isabel at niyakap ang kanyang anak. Nilulunod ang kanyang mukha sa buhok nito. Nilalanghap ang amoy na matagal na niyang pinanabikan. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng tao sa paligid. Silang dalawa lang. "Happy birthday, anak!" Humihikbing sabi ni Isabel. Ang eksenang iyon ay nagpatahimik sa buong party. Si Clara, na nakatayo sa gilid, ay namumula sa galit at kahihiyan. Okay. That's enough drama," sabi ni Clara. Pilit nang ngumingiti para sa mga bisita. "It's time for the birthday song." Ngunit itinaas ni Marco ang kanyang kamay. "Wait, bago tayo kumanta, meron lang akong isang maliit na birthday surprise para sa lahat, lalo na para sa iyo, Clara." Mula sa isang malaking speaker na nakatago sa gilid, isang boses ang umalingaw-ngaw. Boses ni Clara. "Oh, malapit na. Konting tiis na lang. Once he signs them, lahat ng kontrol sa kumpanya ay mapupunta sa atin. Pagkatapos noon, bye-bye, Marco." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang lahat ng mga mata ay napako kay Clara, na ang muka ay kasing putla na ng papel. "Marco, that's fake. That's a deep fake." Gulat niyang sabi, naghahanap ng idadahilan. "Fake ba, Clara?" Tanong ni Marco. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Pati ba ang mga bank record ng mga utang mo sa kasino, fake din? Pati ba ang testimonya ng mga taong inutusan mong guluhin ang karinderya ni Isabel? Fake din ba?" Sa hudyat ni Marco, pumasok ang dalawang lalaki, ang mga basagulerong nanggulo sa tahanan. Nakayuko ang mga ito. "Sino ang nag-utos sa inyo?" Tanong ni Marco. Itinuro ng isa sa kanila si Clara. "At ikaw?" sabi ni Marco. Bumaling sa isang babaeng lumabas mula sa kusina. Si Yaya Loring. "Yaya, sino ang nag-utos sa iyo na magsinungaling noon tungkol kay Isabel?" Umiiyak na lumuhod si Yaya Loring sa harap ni Isabel. "Patawarin niyo po ako, Ma'am Isabel. Si Ma'am Clara po ang nag-utos sa akin. Tinakot niya po ako na ipapakulong ang anak ko kung hindi ko po gagawin." Sunod-sunod, bawat kasinungalingan ay nabubuwag. Bawat piraso ng katotohanan ay lumalabas. Si Clara ay napasandal sa isang pader. Wala nang masabi, nanginginig sa takot at galit. "Get out!" sabi ni Marco. "Get out of my house, now!" Sumigaw si Clara, isang sigaw ng isang talunang hayop. Nagtatakbo siyang umalis, tinatabig ang sino mang humarang sa kanyang daan, hanggang sa mawala siya sa paningin. Nang matapos ang lahat, muling bumalik ang katahimikan. Humarap si Marco kay Isabel. Sa harap ng kanilang anak, sa harap ng lahat ng natitirang bisita, dahan-dahan siyang lumuhod. "Isabel," sabi niya, ang boses ay basag at puno ng luhang hindi na napigilan. "Patawarin mo ako. Naging duwag ako. Naging tanga ako. Pinaniwalaan ko ang mga kasinungalingan at sinaktan ko ang nag-iisang taong totoo sa akin. Patawarin mo ako. Please." Nakatitig lang si Isabel sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking sumira sa kanya. At ngayon, ang lalaking humihingi ng tawad. Tumingin siya sa kanyang anak na mahigpit pa ring nakayakap sa kanya. Tumingin siya sa paligid. At pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Marco. Wala siyang sinabi. Ngunit dahan-dahan, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Mga luha ng sakit. Mga luha ng tagumpay. At marahil, mga luha ng isang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas. Ang maliit na karinderya na dating tinatawag na tahanan ay hindi na ganoon kaliit.
Mayroon na itong katabing espasyo, isang munting hardin kung saan nagtatanim si Isabel ng mga gulay at isang maliit na reading corner para sa mga bata sa komunidad. Hindi na lang ito isang kainan. Ito na ay isang tunay na sentro ng barangay. Ang bango ng niluluto ni Isabel ay kasama na sa hangin na nilalanghap ng lahat tuwing umaga. Si Isabel ay nasa kanyang elemento. Ang dating anino ng takot at pighati sa kanyang mga mata ay tuluyan ng nawala. Napalitan ito ng isang liwanag ng kumpiyansa, kapayapaan, at isang kaligayahang hindi nabibili ng pera. Siya ay si Ate Isabel, ang puso ng kanilang komunidad. Isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat, ngunit ang bumaba ay hindi isang aroganteng milyonaryo. Si Marco, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong, ay may dalang isang bayong ng mga mangga mula pa sa kanilang probinsya. Good morning. Bati niya sa lahat na sinuklian din ng mga ngiti. Wala ng tensyon. Isa na siyang pamilyar na mukha sa lugar. Hindi bilang asawa ni Isabel, kundi bilang volunteer ng tahanan. Marco, tamang-tama ang dating mo, sabi ni Tita Elena. Inaabutan siya ng isang apron. Marami tayong customer ngayon. Ikaw na ang magpuna sa mga mesa sa labas. Walang reklamong isinuot ni Marco ang apron. Kumuha siya ng basahan at nagsimulang magtrabaho. Walang nag-utos sa kanya. Ito ay sarili niyang paraan ng paninilbihan ng pagpapakita na seryoso siya sa kanyang pagbabago. Mula sa kusina, natanaw ni Isabel si Marco na medyo nahihirapang balansihin ang isang tray ng mga babasaging baso. Muntik na itong mahulog. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Isang ngiting totoo. Isang ngiting magaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, tiningnan niya si Marco, hindi na may sakit o galit, kundi may pag-unawa. Ang pagpapatawad pala ay hindi isang malaking desisyon na ginagawa mo isang araw. Isa pala itong maliit na pagpili na ginagawa mo araw-araw. Ang piliing bitawan ng bigat, ang piliing huminga ng maluwag, ang piliing bigyan ng puwang ang kapayapaan sa iyong puso. Mommy! Daddy! Isang masayang sigaw ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Si Leo, malusog at masigla, ay tumatakbo palabas ng bahay ni Tita Elena. May dalang isang drawing. Look po, I drew our family. Ipinakita ng bata ang papel. 3 stick figures na magkakahawak kamay sa harap ng isang maliit na bahay na may nakasulat na tahanan. Lumapit si Marco. Tumayo si Isabel sa tabi niya. Pareho nilang tiningnan ang drawing ng kanilang anak. Si Leo, sa kanyang inosenteng paraan, ay inabot ang kamay nilang dalawa at pinagsiklop ito. Hindi sila bumalik sa mansyon. Hindi pa sila opisyal na nagkakabalikan bilang mag-asawa. Ang kanilang relasyon ay isang bahay na muli nilang itinatayo. Ladrilyo sa bawat ladrilyo, batay sa pasensya at respeto. Ngunit sa sandaling iyon, sa gitna ng init ng kusina, sa amoy ng pagkaing niluto ng may pagmamahal, at sa ilalim ng bubong ng tahanan, silang tatlo ay magkakasama. Buo. At para kay Isabel, iyon ay higit pa sa sapat.